Laking gulat nila nang tumalsik ang manok ni Duming sa dingding ng ruweda. Naghihiyaw ang mga tao sa paligid at kasabay pa nito ang pagtatawanan. Tumayo naman ang manok ni Duming, ngunit paika-ika na itong naglakad. Sumugod na naman ang kalaban pabalik at nang malapit na ito ay sumabay din ang manok ni Duming. Nakisabay na din ito sa pagpupugan sa ere. Ngunit pagbagsak sa lupa ay laking gulat ng kalaban na ang ulo ng kanilang manok ay tumalsik sa gilid ng ruweda. Nagtatatalon-talon ang manok ng kalaban habang wala ng ulo. Biglang tumigil ang ingay nang makita ng mga tao ang mga nangyayari dito. Mayroon pa siyang naririnig na nagsalita ng, "Kakaiba pala yung manok mo, bata." At pagtingin ni Duming sa kanyang manok, ay nakakapagtakang wala itong galos kahit maliit lamang. Kaya naman nagdesisyon ang kanyang tiyuhin na ilaban na naman ito, kaya walang nagawa si Duming at pumayag na rin ito. Ganon din ang nangyari pagsalpukan ng dalawang manok. Ay isang bigwas lamang ay butas kaagad ang tagiliran nito. Hanggang umabot ito ng 7 bisis na laban. Walang paltos, puro panalo ang manok ni Duming. Ang laki na naman ang nalikom na pira ni Duming. Ang kaninang matanda na lumapit kay Duming ay binigyan niya ng isang bihag. Pagdating naman nila sa kanilang bahay, ay hindi masukat ang tuwa ng kanyang asawa. Dahil umano makakain na sila ng karning manok at marami pang pira kaysa sa araw na yon. Kaya naman nagsidatingan na ang mga barkada nitong si Duming. Dinaos nila ang salo-salo at sa pangyayaring yun, pumutok na ang balita sa karatig baryo na si Duming ay isang batikang magtatari. Marami na rin ang kumuha na magtatari kay Duming upang magpakabit ng tari sa kanilang laban. Labis na nagpapasalamat ng mga taong kumuha sa kanya dahil sa lahat ng laban ay puro panalo. Kahit iisang talo ay walang nangyari. Kaya isang araw, napagpasyahan na nitong si Duming na kumonsulta sa albularyo. At pagkadating niya sa tahanan ng albularyo, ay agad siyang nagpatawas dito. Natatakot na din itong si Duming, baka mayroong elemento ang nagpapanalo sa kanya. Ang tanging sinabi lang nitong manggagamot, "Napakaswerte mo, iho. Mutya ito ng kidlat itong nakuha mo. Aba, huwag mong gagamitin sa masama yan, ha?" Wika pa dito ng manggagamot. Hindi na nakakibo itong si Duming at nagtanong na lang ng nagtanong sa matanda. Unang tanong dito, Manong, bakit naligaw ang mutya na to sa puno ng nyug?" Hindi naman dito nakasagot ang manggagamot. Hindi naman nakasagot ang manggagamot dito. Kasi wala naman talagang nakakaalam, ayon pa kay Duming. Hindi alam ng manggagamot kung bakit siya ang napiling makakuha nito. Maaaring siya ang napili ng mutya na yon. Napakaswerte din ng mutya ng kidlat. Lalo pat ang tagapangalaga nito, mutya ng kanan na may di masukat na swerte. Basta wag lamang ito gagamitin sa masamang gawain. Pagkatapos noon ay agad nang umuwi itong si Duming. Nagkaidiya na siya sa bago niyang abilidad na taglay-taglay. Ilang buwan at taon pa ang lumipas, naging mayaman na sila. Marami na din siyang mga anak at napakalaki na rin ang farm ng mga manok panabong nitong si Duming. Marami na rin itong mga breeder o namamahala sa kanyang farm. At nakaapat na palapag na din ang kanilang bahay. Lahat nitong dinadayo nitong mga manok
ay walang habas na pinagpapatay ang mga kalaban. Grabing dalang swerte sa mutya na yon sa kanya. Ang nakapagtataka lang, kahit walang pakaing dasal ay napakalakas nito. Parang pinili at kaisa talaga ni Duming ang mutya na yon. Kasi lalo din na naging mabinta ang mga manok nila sa mga kapwa nila mananabong na halos magsidagsaan na. At dahil dito ang kanilang mga anak ay nabibigyan na rin nila ng maginhawang buhay. Dahil nabibigay talaga nila ang kahit anong luho dito. Grabing pasasalamat ni Duming sa mutya na yon. Nakulang na lang ay lumuhod siya nito at umiyak ng dugo. Dahil na rin sa galak niyang nararamdaman hanggang sa meron siyang nagawang pagkakamali. Makaraan ang ilang buwan, nawili na itong si Duming na pumasok sa bahay aliwan. Ginagastos niya lahat ng kita sa sabong at dito ay palaging ng babae at nawala na ng panahon sa kanyang pamilya. Yung asawa niya ay nagtitimpi lamang hanggang sa napuno na ito sa kanya. Grabe ang away nila sa kanyang asawa pero sa awa ng Panginoon naayos na naman nila ito. Nangako na kasi itong si Duming na itigil na niya ang ganong gawain. Ngunit ang mutya ng kidlat ay palagi pala niyang dala-dala nun kahit saan siya magpunta. Makalipas ang 2 linggo, hindi na ito ginagawa ni Duming. Lagi na siyang umuwi ng bahay ng maaga at nabibigyan na nila ng pansin ang kanilang mag-ina. Hanggang sumapit na naman ang araw na bumalik na naman ito si Duming sa bear house. Sa pagkakataong ito, grabing galit ang nararamdaman ng kanyang asawa. Pagka-uwi nito sa bahay ay sinabihan siya nito ng, "Meng, huwag kang pakakampante sa taglay mo. Baka iiwan ka niyan. At sana mawala yan sa'yo." Yan lang ang katagang binanggit ng asawa niya bago ito pumasok sa kanilang kwarto at padabog. Hindi na ito pinansin ni Duming kasi lasing siya nun. Tapos kasalanan niya rin naman. Hanggang sa isang araw, dadayo sila Duming sa isang derbihan ng manok at kasama niya ang kanyang tiyuhin. Oo nga pala, ang derbihan ay isang uri ng sabong kung saan naroroon ang malalaking pustahan. Kung tawagin ay sugal talaga kung iisipin. Itong si Duming, patawa-tawa pa na nagsasabing, "Sige, ipusta nyo na lahat. Sigurado namang panalo ang manok ko eh." Pagkatapos niyan ay binitawan na ang 2 manok. Unang sagupaan nakaiwas ng pareho ang 2 panig. Itong si Duming, napapaisip na ito dahil isang tirahan lang dapat eh. Hanggang sa tinamaan ang manok niya sa gilid at bumalagta yon sa lupa. Tatayo pa sana pero binalikan kaagad ng kalaban na naging sanhi yon para tumilapon ang ulo ng manok niya. Gulat na gulat si Duming, katitig sa patay niyang manok. Malaki-laki rin ang ipinusta niya dito. Agad niyang tiningnan ang supot ng mutya na dala-dala niya. At laking gulat na lamang nitong si Duming sa mga nasaksihan niya. Ayon pa dito, ang nakita niya sa supot ay isang abo na puti. Nawawala na ang ngipi ng kidlat. Hindi talaga siya makapaniwala sa nangyari. Kaya ayon, umuwi silang talunan. Hindi iniisip ni Duming ang talo nila. Bagkus ang katanungan niya sa isip niya, bakit naging abo ang mutya ng kidlat ko? Nang simula nun, inula na sila ng kamalasan. Lahat ng dayong sabong nila ay kahit ni isa ay hindi na nanalo. Minsan pa nga patas. Hanggang sa lumipas ang panahon na unti-unting bumalik ang pamumuhay ni Duming.
Sa isang iglap lang ay bumalik sa dati ang kanilang pamumuhay. Palagi na lang niyang iniisip ang mga masasayang alaala nila ng kanyang tiyuhin, na bawat pag-uwi nila sa sabong ay marami silang dalang pera at bihag at may kaya na rin sa buhay. Labis na labis din ang pagsisisi sa kanyang nagawa. Kung sana hindi siya nangaliwa sa buhay. Kung sana buhay pa sana yung kanyang mutya. Kaya kahit anong sisi niya sa kanyang sarili, wala na. Hindi na mababalik sa kanya. Hanggang sa napagpasyahan ng dalawa na lumipat na ng lugar at mag-umpisang ulit ng panibagong buhay. Kaya magpahanggang ngayon, sinisisi nitong si Duming dahil nung minsan siya ay binigyan ng kalikasan ng mutya ng kidlat. Makalipas ang ilang buwan sa bawat pagpunta ni Duming sa sabungan, bawat pag-uwi ay nakalaylay na ang balikat nito. At isa lang ang ibig sabihin nito. Ayun, talunan na naman. Sinabihan na naman siya ng kanyang asawa na tumigil na sa pagsasabong. At ayon dito, magbibinta na lang daw umano sila ng mga manok. Ngunit nagmamatigas pa rin itong si Duming. At paminsan-minsan ay nagkakabit pa rin siya ng tarik kapag nadadapo siya sa sabungan. Yun nga lang ay hindi na ito pumupusta. Kaya't magpahanggang ngayon, hindi pa rin niya makakalimutan nang minsan siya ay biniyayaan ng kalikasan ng mutya ng kidlat. At dito nagtatapos ang kwento ni Duming. Napakasayang pakinggan, no? Yung panahon na biniyayaan ka ng kalikasan na ganyang mutya. Ang masasabi ko lang sa kwento na to ay napakalaking sayang. Sayang na sayang talaga. Biruin mo. Kung hindi niya ginawa ang mga bagay na yon, baka hanggang ngayon ay buhay pa ang mutya na yon. So, anong masasabi nyo sa kwento natin? I-comment nyo sa baba at maraming salamat.